Ngayong araw nga mga mamis ay share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga ginawa kong luto sa mga pinamalengke namin noong nakaraang araw. Nasabi ko nga doon na yung pinamalengke namin na yon ay kailangan kong budgetin para sa ulam namin sa loob ng 1 linggo. Kung napanood nyo nga yung nakaraang vlog ko, nag-adobo kami ng manok bago kami namalengke kinabukasan ng madaling araw. At yung adobo na yon ay meron pa siyang natira at nilagay ko sa rep. Bali tong Monday nga mga mamis, ang ginawa ko nga sa adobong natira ay pinirito ko yung mga manok dahil ayaw na namin ng adobo. At pagkatapos ko naalala nyo, meron din ako pinakita sa inyo na meron kaming natirang ampalaya. Bali ang ginawa ko naman sa ampalaya mga mamis ay ginisa ko naman siya at lalagyan ko nga lang siya ng 3 itlog. Dahil ngayong Monday naman ay 2 lang kami kakain ni Athena at maagang umalis si Daddy, pang 2 tao lang tong niluto ko. Pero pang hanggang gabi na naming ulam to ni Athena. Hindi naman kami ganun masyadong malakas sa ulam, lalong-lalo na kapag hindi naman talaga namin paborito. Buti na nga lang din itong ampalaya ay hindi agad nasira dahil kung tutuusin talaga, lagpas 1 linggo na siya sa rep. Kaya naman bago pa nga siya abutan ng pagkasira, niluto ko na nga lang muna nung Monday. Bali ito na nga yung inulam namin ni Athena nung Monday, yung adobo na natira na pinirito ko at pagkatapos ginisang ampalaya. At nung Tuesday naman, ang inulam naman namin ni Athena ay chicken stick na pinirito ko pati na rin piritong patatas. Bali ito yung manok na nakita nyo na hindi ko muna pinaghihiwa kasi nga hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko dyan. Pero dahil naalala ko nga na meron pa kaming maraming patatas, ang sabi ko nga ay gagawin ko na lang tong chicken finger. Tinanggal ko nga lang yung pinakabuto na natitira doon sa may chicken breast at pagkatapos naman itong mga patatas naman ay hiniwa-hiwa ko siya ng maninipis na pabilog. Pero yung buto na pinagtanggalan ko ng chicken breast ay hindi ko muna itinapon mga mamis. Madami pa kasing natirang laman-laman doon sa buto kaya sabi ko ibalik ko na nga lang muna sa rep. Parang ako sakaling meron akong gustong gisa, ayun na lang yung pangahalo ko, yun na lang ipang sasahog ko. Meron nga din pala akong hinanda dito ang 2 klase ng harina. Yung isa ay tinimplahan ko at yung isa naman ay nilagyan ko lang ng tubig. Bali na na-prepare ko na nga siya lahat. Ang una kong ginawa ay pinrito ko muna isa-isa itong mga patatas na hiniwa ko na maliliit na pabilog. Nung natapos na nga maprito yung mga patatas, meron nga din pala ako ditong 2 itlog na idinagdag. Bali, ang ginawa ko nga lang dito ay pinrito ko lang din na meron siyang dilaw sa gitna. Ito kasi mas gusto naming luto talaga ni Athena pagdating sa itlog. Kung napanood nyo yung palengke day ko ay kasama din naman to doon sa aking computation na budget namin sa loob ng 1 linggo. Nung natapos ko naman na ang prituhin yung 2 itlog, tinabi ko na nga lang din muna yun. Ang sunod ko namang piprituhin ay itong ginawa kong chicken finger. Hindi ko na pala tinimplahan yung pinaka-chicken dahil yung breading na yung tinimplahan ko. At dahil chicken breast naman to at mabilis lang tumaluto, pinrito ko lang siya ng tig 5 minutes magkabilaan. At pagkatapos nga ng ilang minuto ito at naluto na rin yung ginawa kong chicken fingers. Bale ito naman yung inulam namin nung Tuesday, pritong patatas at chicken fingers pati na rin 2 itlog. Nung Wednesday naman, ang inulam naman namin ay gatang kalabasa na merong sitaw pati na din merong malunggay. Eto nga't naihanda ko naman na yung mga gagamitin ko sa pagluluto ko ng gatang kalabasa. Bumili na din pala ako ng gata at kasama to sa computation ko nung palengke day namin. Bali, yung una ko ang ginawa ay naggisa lang ako ng chicken. Kumuha lang ako ng kaunti doon sa mga pinaghihiwa ko. At nung medyo naluto na, naggisa na ako ng bawang at sibuyas. At nung medyo lumambot na nga yung bawang at sibuyas, sunod ko na ngang inilagay is itong kalabasa pati na rin yung mga sitaw. Hinalo-halo ko nga lang siya saglit at ginisa at pagkatapos siya ako nilagay itong gatang nabili ko. Pagkalagay ko nga ng gata, ito nga tinakpan ko muna siya para nga pakuluan. At nung kumulo naman siya, ito nga tinimplahan ko lang siya ng asin pati na rin ng pamintang powder. Pero kung kayo nga yung magluluto ng gantong klaseng ulam mga mamis, mas masarap talaga kung lalagyan nyo siya ng mga Knorr cubes o di naman kaya ng ibang klaseng panimpla. Dati naman din talaga ay gumagamit ako ng ganon pero ngayon nga ay tamang asin-asin lang ako. Pagtapos ko ng timplahan ay inilagay ko na din yung malunggay para naman isang kuluan na din. At after nga ng ilang minuto ito nga't naluto na yung gatang kalabasa at inulam namin to nung Wednesday. Noong Thursday naman mga mamis, ang inulam naman namin ay chicken broccoli na merong cauliflower. Bali na hiwa-hiwa ko na nga yung mga cauliflower, yung broccoli, pati na rin naghiwa na ako ng bawang at sibuyas. At syempre hindi mawawala yung mga hiniwa-hiwa ko na chicken na ginawa kong hiwang pangsahog. Nagsalang na nga ako ng kawali at nilagyan ko na ng mantika. Bale, ito na pala yung huling mantika ko. Yung mantika ko naman, mga mamis, ay hindi ko siya sinasama sa budget namin pang 1 linggo. Dahil yung mantika ko, sinasama namin siya sa budget ko pang 1 buwan. Kasi nga, hindi naman kami malakas sa mantika. Kaya yung mantika namin na ganun kalaki, mga mamis, ay inaabot talaga yun ng 1 buwan.
Nung uminit na nga yung mantika, ito at inilagay ko na yung kakaunting chicken na kinuha ko at pagkatapos, nung medyo nagisa na nga yung chicken, ginisa ko na rin yung bawang at sibuyas. Nung medyo lumabas na nga yung amoy ng bawang at sibuyas, sunod ko naman nang inilagay yung broccoli pati na rin yung cauliflower. Hinalo-halo ko nga lang siya para mapantay yung luto niya at pagkatapos sinimplahan ko lang siya ng paminta. Hindi na pala ako maglalagay ng asin dito mga mamis dahil nga lalagyan ko siya ng oyster sauce. Naglagay din pala ako ng paprika. 2 kutsarang oyster sauce lang inilagay ko at pagkatapos naglagay na ako ng tubig. Ang originally talagang luto dapat neto ay beef broccoli. Pero dahil mahal nga yung beef at hindi naman talaga din ako pwedeng kumain ng beef ay ginawa na nga lang din naming chicken. Pinakuluan ko nga lang siya at after ng ilang minuto ito at naluto na yung ulam naman namin nung Thursday. At nung Friday naman mga mamis, ito at naalala niyo bumili rin ako ng talong. 5 piraso to pero 3 talong nga lang yung lulutuin ko. Bali nakapaghiwa na nga ako ng sibuyas na napakadami. Meron akong 3 itlog at gagamitin kong panimpla ay asin at saka paminta lang. Bali ang gagawin ko ang luto dito sa mga talong ay itutorta ko siya. Bali 3 talong nga lang yung niluto ko kasi nga mga mamis malalaki yung talong at bukod doon, pag napapasobra kasi yung luto ko neto hindi nakakain yung iba at nasasayang lang. After ko nga pakuluan yung talong, sunod ko namang ginawa ibinaratan ko at syempre chinek kong maigi kung merong naninirahang mga uod. Pagdating talaga sa talong mga mamis ay sobrang napakabusisi kong mag-check. Kahit gaano pa kabago yung talong ay talagang tinicheck ko yan ng doble. Nilagay ko na nga yung 3 itlog pati na rin yung napakaraming sibuyas at tinimplahan ko na siya ng paminta, asin at naglagay na din ako ng konting paprika. At pagkatapos nga ay hinalo-halo ko lang siya hanggang sa mahalo siya ng mabuti. Basta yung mga niluluto ko mga mami sa araw-araw ay laging ulam namin yon mula tanghalian hanggang hapunan. Nakapagpainit na nga ako ng mantika at pagkatapos naglagay na ako ng unang batch ng tortang talong. Sa mga video na napapanood nyo mga mamis ay mukha lang talagang konti or maliliit yung mga niluluto kong ulam namin. Pero kapag nakita nyo sa personal, malalaki tsaka medyo madami-dami talaga yung naluluto ko kaya inaabot ng gabi. Kung minsan nga mga mamis hindi talaga kayo maniniwala pero inaabot pa ng kinabukasan yan. Gaya na nga lang na itong talong, 3 lang naman yung niluto ko pero napakadami kong nagawa at malalaki pa. At ito nga naluto na yung ulam naman namin nung Friday. At nung Saturday naman mga mames, ito naman ang inulam namin. Nagisa lang naman ako ng bawang pati na rin ng sibuyas. At nung medyo naluto na nga yung bawang at sibuyas, sinunod ko naman ilagay yung carrot pati na rin yung Baguio beans na tira namin nung mga nakaraan pa. At dahil nananawa na nga kami na magsahog ng chicken na hindi ko na sinahugan ng chicken to. Naglagay nga lang ulit ako ng oyster sauce dito pagkatapos naglagay lang din ako ng paminta at ng paprika. Hindi na nga rin ako naglagay ng asin kasi mga mamis alam nyo naman yung lagi kong katuwiran. Kapag gumagamit ako ng oyster sauce hindi na ako naglalagay ng asin para hindi na siya masyadong maalat. Nilagyan ko na nga din siya ng tubig para nga medyo maluto or lumambot yung carrot pati na rin yung Baguio beans. Masarap sana to kung may pritong dolong o di naman kaya isda. Kaya lang dahil wala kami nabiling isda, eto nga tinayaan ko na lang na ganito lang yung ulam namin. At ito naman yung inulam namin nung Saturday. At nung Sunday naman mga mami si kapitong araw, ang inulam naman namin ay repolyo na merong sardinas. Bale ito nga yung nabili kong repolyo na 25 pesos lang sa palengke. At yung sardinas naman mga mamis kasama yan sa computation ko nung palengke day namin. Dahil parang masisira na nga yung talong ito at dinagdag ko na din, dapat talaga hindi ko palulutuin to, kaya lang baka abutan ng sira, kaya niluto ko na din. Una ko na nga lang munang ipitrito itong mga talong, dapat talaga ilalagain ko to, kaya lang tinamad na ako, kaya sabi ko ipiprituhin ko na lang din. Pagkatapos ko nga iprito yung mga talong, sunod nga inagisa na ulit ako ng bawang, pati na din ng sibuyas. At pagkatapos nga, sinunod ko na rin itong mga repolyo na hiniwa-hiwa ko. Bali, hindi ko pala nilahat yung isang buong repolyo. Kalahati lang pala yung hiniwa-hiwa ko kasi masyadong madami kapag nilahat ko yun. Pagkalagay ko ng repolyo, naglagay lang ako ng konting asin, paminta at pagkatapos nilagay ko na yung 2 lata ng sardinas. Pinakuluan ko lang ulit ng konti hanggang sa medyo lumambot yung repolyo at ito na yung ulam naman namin nung Sunday.